Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng ating leksyon ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Tayo po ay naglalakbay sa isang materialistiko na mundo. Ang tao ay walang tigil sa paghanap sa paggawa para makamtan niya ang kapangyarihan, makamtan niya ang kayamanan, makamtan niya ang mga bagay sa mundong ito na inaakala niya na magdudulot ng kabutihan at kasiyahan sa kanyang buhay. Maraming mga tao ang nangangarap ng isang buhay na maligaya at ang iba nga ay nais ng walang hanggang buhay at nangangarap ng magandang kapalaran para sa kanya at kung siya ay pamilyado na ay para sa kanyang sambahayan. Ang nakalulungkot dahil po sa paghahangad ng mga material na bagay, ang iba ay nakalimot sa kung ano ang totoong at mas lalong mahalaga sa kanyang buhay. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, nangangailangan din tayo ng mga bagay na material sapagkat narito pa tayo sa mundo. Maglalakbay pa tayo patungo sa tunay nating bayan. Subalit, ang marapat na pagtuunan natin ng pansin ay ang itinuturo ng banal na kasulatan sapagkat ito ang mas lalong mahalaga. Bakit po? Ano po ba ang ipinagugunita ng banal na kasulatan doon sa mga ang pagsisikap ay nakaukol lamang sa buhay na ito? Babasahin natin ang sagot sa Ecclesiastes 2:20. Sa saling salita ng Diyos, ganito ang pagkakasipi natin, mga kapatid, pakinggan nyo. Kaya nangihinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo. Ang nagsasalita po diyan sa talatang ating binasa ay isang matagumpay na hari, si Haring Solomon. Batay sa kasaysayan, si Haring Solomon ay maraming nakamit sa panahon ng kanyang paghahari sa bayan ng Diyos. Matagumpay ang kanyang paghahari sapagkat pinapatnubayan siya ng dakilang Diyos. Pero ano po ang dapat nating mapansin? Sa kabila po ng marami niyang tagumpay, kayamanan, makapangyarihan, sapagkat hari nga eh. Ang sabi niya ay nangihinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo. Bakit kaya niya nasabi yan, mga kapatid? Pakinggan natin ang sagot naman dito sa Aklat ng Mga Awit 49:16 hanggang 20. Ganito po ang mababasa natin. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. At kahit na masiyahan ng tao sa kanyang buhay dahilan sa sinusuob ng papuri sapagkat nagtagumpay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Ang tao mang dumakila ay iisa ang hantungan katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay. Ano po ang
Dahilan at nasabi ni Haring Solomon na nangihinayang siya sa lahat ng kanyang pinaghirapan sa balat ng lupa. Sapagkat ang pagkakamit ng kayamanan, pagkakaroon ng kapangyarihan, ng mga material na bagay ay hindi po makapipigil sa kamatayan ng tao. Batay po sa mga talatang ating binasa, ang taong dumakila, sabihin pa natin, ang taong yumaman, naging makapangyarihan, pinupuri ng mga tao sapagkat naging matagumpay. Ang sabi sa talata, katulad ng hayop, siya ay mamamatay. Sa makatwid, mga kapatid, ang mga bagay na panlupa, ang kapangyarihan sa mundo, ang pagkakaroon ng maraming mga tinatangkilik, hindi nangangahulugan na pagka meron tayo niyan, hindi na tayo hahantong sa libingan. At kapag tayo po ay humantong na sa kamatayan, wala tayong madadala na anuman. Kaya, ano po ang sinasabi ng Biblia sa mga taong ang focus, ang pagsisikap, ang pagpapagal ay ukol lamang sa buhay na ito. Unang Korinto 15, ang talata po ay 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga taong ang pagsisikap, ang focus ay ukol lang sa buhay na ito, ukol lang sa mga bagay na panlupa. Ang sabi, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay lang na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Mga kapatid, sa ano kung gayon? Dapat nating ituon ang ating puso, ang ating pag-iisip, ang ating pagpapagal. Pakinggan natin dito sa Kolosas 3, 1 hanggang 2. Ganito po ang pahayag. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa ano kung gayon, dapat nating ituon ang puso at isip, ang focus, ang pagpapagal natin, mga kapatid. Ang sabi ng mga apostol, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Huwag tayong magkamali, mga kapatid, na hindi na tayo maghahangad na magkaroon ng mga bagay na material. Kailangan yun. Pero ang higit sa lahat, na pagtuunan natin ng pansin ay ang mga bagay na panlangit. Ano po ba yung isa sa mga bagay na panlangit na doon higit sa lahat mapukol ang ating puso, ang ating pag-iisip? Itutuloy natin sa 3 hanggang 4.
Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya ay inahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangal. Ano po ang isa sa mga bagay na panlangit na doon dapat nakatuon higit sa lahat? Ang ating pansin, ang ating pagsisikap, ang ating pananaw. Ang buhay na tunay na buhay na natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang sabi pa ng mga apostol, pagka nahayag si Kristo, mahahayag din ang tunay na buhay natin. Lahat kaya ng tao ay may karapatan dyan sa tunay na buhay na natatago kay Kristo? Pakinggan natin ang 15:22. Ganito ang pahayag. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lahat kaya ng tao may karapatan na tumanggap ng tunay na buhay pagka nahayag ang Panginoong Hesukristo? Hindi po. Sino lamang ang may karapatan na tumanggap ng tunay na buhay pag nahayag si Kristo? Ang sabi, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Sa mga tuwid, yun lamang may kaugnayan kay Kristo. Ang may natatagong tunay na buhay kay Kristo doon sa langit. Alamin natin, sino po ang may kaugnayan kay Kristo. 5:30 hanggang 32 ng Efeso. Tayo mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Sino po ang may kaugnayan kay Kristo? Ang iglesia na kanyang katawan. Sa makatwid, kung ang tao ay bahagi ng katawan ni Kristo, nasa iglesia, tunay na iglesia, kabilang siya sa magkakamit ng tunay na buhay pag nahayag ang Panginoong Hesukristo. Pero sapat kaya na ang tao nasa iglesia, katawan ni Kristo, sapat na kaya para manahin niya ang tunay na buhay pag nahayag ang Panginoong Hesukristo? At yung mga nanggipit sa atin ay sinasabi na hindi na tayo kabilang dyan. Sila na lang daw yan. Sila na lang ang may karapatan sa buhay na tunay na buhay. Kaya pag-aralan natin mga kapatid, ano po ang dapat na gawin ng mga nasa katawan ni Kristo para tiyak na magmana ng buhay na walang hanggan. Pakinggan natin ang sinasabi. Dito po sa aklat ng Pilipos sa 3, talatang 14, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na na kay Kristo Jesus. Ano po ang dapat gawin ng mga nasa tunay na iglesia, katawan ni Kristo, may kaugnayan kay Kristo, para sila'y tiyak na magmana ng tunay na buhay? Ang sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako tungo sa hangganan. Sa mga kapatid, hindi sapat na nandun ka sa katawan ni Kristo.
Kailangan ay nagpapatuloy ka. Ipinagpapatuloy mo ang paglilingkod mo hanggang sa makamit mo ang gantimpala. Ano ang katangian nung nagpapatuloy na yun? Pakinggan natin. Sa unang Pedro, sa 1:13 hanggang 15, ganitong pahayag. Dinggin na. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Kristo. Nagaya ng mga anak na matalimahin, masunurin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano po ang katangian na dapat taglayin ng mga nagpapatuloy tungo sa hangganan? Mga nasa katawan ni Kristo. Mga tunay na sangkap ni Kristo. Ang sabi, matalimahin. Katumbas ng masunurin. Ano ang kanilang sinusunod? Yung tamang aral. Yung tamang doktrina. Ano pa ang kanilang katangian? Nagpapakabanal. Anong ibig sabihin nagpapakabanal? Namumuhay po ng ayon sa mga salita ng Diyos. Kaya, hindi sapat na naroon ka sa iglesia. Hindi sapat na ikaw ay sangkap ng katawan ni Kristo. Kung tunay kang sangkap ng Panginoong Hesukristo, kung tunay kang iglesia ni Kristo, masunurin ka. Hindi mo lalabagin yung tunay na aral. Hindi mo bibigyan ng maling aplikasyon ang mga aral ng Diyos. Nagpapakabanal ka. Hindi ka nagpapakasama. Nagpapakabanal. Sa paraan, ang mga salita ng Diyos ang batayan ng iyong pananalita, ng iyong pagkilos, at ng iyong mga paggawa. Paano ngayon yung mga nanggipit sa atin? Yung mga nagtakwil sa atin? Pinilipit ang doktrina para pumabor sa kanila. Para yung gusto nilang gawin, mapatunayan, di umano, tama yung kanilang ginawa. Halimbawa, yung pag-alis sa atin sa talaan, yun ba sumusunod yung mga yun? Yun ba nagpapakabanal yung mga yun? Alam nyo na ang sagot dyan, mga kapatid. Lalo na yung ang sinusunod ay bago pero maling doktrina naman. Hindi sang-ayon sa tunay na aral na tinanggap natin. Hindi yun tunay na may kaugnayan kay Kristo. Hindi yun tunay na kaanib sa iglesia. Kaya, ulitin natin mga kapatid, hindi sapat na ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo. Kailangan yung katangian na makatitiyak na magtatamo ng tunay na buhay pag nahayag si Kristo, dapat taglay ng bawat isa sa atin. Paano po kung dumating ang panahon sa buhay ng isang tunay na kaanib sa iglesia na kailangan niyang magpasya? Sapagkat dumating
sa harapan niya. Yung ang pananaw ng iba ay, opo, pakinabang ito, kapangyarihan ito, kayamanan ito, material na bagay ito, ang dami. Ano po ang katangian sa pagpapasya ng mga tunay na sangkap sa katawan ni Kristo? Pakinggan natin. Sa Pilipos sa 3:7 hanggang 8, ganito naman ang pagtuturo sa atin. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Si Apostol Pablo ang nangangaral diyan sa mga sitas na ating binasa. Alam natin kung ano ang iniwan ni Apostol Pablo. Masunod lang ang Panginoong Kristo at matupad ang kanyang sagutin. Sa pagkamamamayan, abay, dakila ang pagkamamamayan ni Apostol Pablo. Romano yan eh. Edukado, may kapangyarihan sa lipunan, pero lahat ng yun, ano ang sabi niya? Inari kong sukal ang lahat ng yan. Yung sukal eh, katumbas ng basura yun eh. Pero sa iba, pakinabang yun. Pero sa kanya, kalugihan niya. Bakit? Ang mas mahalaga sa kanya, si Kristo. Bakit mas mahalaga sa kanya si Kristo? Sapagkat natuto siya eh. At siya ang nangaral nun eh. Ang isa puso ninyo, ang isa isip ninyo, ay ang mga bagay na nasa langit. Kaya madaling makilala eh, yung tunay na Iglesia ni Kristo. Handang magpakalugi alang-alang kay Kristo. Kaya kung magkakasabay yung pagsamba sa hanap buhay o kaya sa mga personal na kung ano-ano man, ang pipiliin niya, natural, yung pagsamba, yung paglilingkod, yung pagpupuri sa Panginoon Diyos. Yan ang tama. Itanong natin, bakit kaya lalong mahalaga sa mga lingkod ng Diyos, sa tunay ha, na mga iglesia ni Kristo, na ang piliin ay si Kristo at ito pa rin ang tungkulin. Filipos, sa 3:21. Pakinggan nyo, mga kapatid, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Bakit lalong mahalaga na makamit natin ang Panginoong Hesukristo kaysa alinmang bagay sa mundo, alinmang kapangyarihan sa mundong ito? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, siya ang makapagbabago ng ating katawan na aba para maging katulad ng kanyang katawan. Ang tinutukoy ay katawan ng Panginoong Kristo. Kaya isipin natin ngayon, anong kayamanan ang makagagawa niya? Baguhin ang katawang ito na may pagkasira. Baguhin itong katawang ito na walang pagkasira. Alin kayamanan ang pwedeng gumawa niya? Sinong makapangyarihan na tao sa mundo ang makagagawa niya?
Kahit pa sabihin, naku, siya ang pinaka-importanting tao ngayon sa mundo. Oo, merong nagsasabi niyan eh. Eh, sino po yung mga nagsasabi nun? Eh, di yung mga bulag niyang tagasunod. Yung mga nabola niya. Nako, kapatid, siya ngayon ang pinaka-importanteng tao sa mundo. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus lang ang makapagbabago ng ating katawang may pagkasira sa katawang walang pagkasira o malwalhati. Saan at kailan? Babaguhin ng Panginoon ang ating katawan. Gagawin niya ang katawang malwalhati para matulad sa kanyang katawan. Pakinggan natin sa 21, 2 at 4. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Ang tinutukoy diyan ay sa bayang banal. Bago tayo makarating diyan, babaguhin muna ang ating katawan, papalitan ng katawang malwalhati. Sapagkat walang karumal-dumal na makapapasok sa langit. Ano na ang uri ng pamumuhay natin doon? Wala nang luha, wala nang sakit, wala nang panambitan, wala nang kamatayan. O di na bago na. Sino ang gagawa niyan? Ang Panginoong Kristo. Tatandaan natin yung nakasulat sa Biblia, sa isang kisap mata, babaguhin niya ang katawan na may pagkasira. Mga kapatid, yan ba'y nasa paningin pa natin, nasa focus pa natin? Lalo na ngayon, sa panahong ito, lalo na sa kalagayan ng marami sa atin. Yung iba'y nabaling na sa kung ano-ano ang kanilang paningin, ang kung ano-ano ang kanilang focus. Na-discarrel, ika nga, yung iba. Ang lalong nakalulungkot ay yung mga nagsasabi na, eh, saka na siguro kami sasamba. Hindi na muna ngayon. Kala nila tama yung kanilang pasya. Mga kapatid, kung meron man mga sabihin na natin mga kasama natin dati na ganyan ang pasya, eh sila na lang. Tayo hindi. Tuloy-tuloy tayo. Eh paano po kung mangailangan tayo? Lahat naman tayo eh. Sino ba ang walang pagsubok na pinaranas? Lahat tayo eh. Hindi nga lang pare-pareho. Pero parehong pagsubok yan sa ating pananampalataya. Ano ang kailangan nating gawin sakaling nasa matinding pangangailangan tayo? Pakinggan nyo mga kapatid. Awit 145:18 hanggang 20. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan.
Kanyang tutuparin ang nasa nila sa natatakot sa Kanya. Kanya ring diringgin ang kanilang daing at ililigtas sila. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ang mga talatang yan. Ang sabi, ang Panginoon ay malapit. He is close. He is near to those who call upon Him. Hindi basta nananalangin, hindi basta nagpe-pray. Yung kasunod, mahalaga, nagsisitawag, nananalangin sa Kanya sa katotohanan. Kaya yung nananalangin na yun, nasa katotohanan. Ano ba yung katotohanan, mga kapatid? Salita ng Diyos. Tunay na aral. Isa pa na punto. Ang sabi, tutuparin niya ang nasa ng mga natatakot sa Kanya. Ano ba ang pagkatakot sa Diyos? Paglayo sa kasalanan. Yung iba, anong ginawa? Hindi naman natakot na sa Diyos eh. Nung natiwalag, hindi naman niya maintindihan. Hindi maintindihan ng iba na yung pagtitiwalag sa atin, hindi naman maktarungan eh. Yung iba, hindi naintindihan yun. Kaya ano na ang ginawa? Wala nang takot sa Diyos eh. Kung ano-ano na ang ginawa eh. Nilabag na yung aral eh. Hindi po. Ikatlong punto, ang sabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng umiibig sa Kanya. Sino ba yung umiibig sa Diyos, mga kapatid? Unang 1:5-3, tumutupad sa Kanyang mga utos. Magkakaugnay eh. Natural, yung sumusunod sa utos ng Diyos, natatakot sa Diyos yun. Hindi gumagawa ng masama. At yung sumusunod sa utos ng Diyos, natural, nasa katotohanan. Kaya mga kapatid, walang dahilan para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Walang dahilan para malihis ang ating focus. Walang dahilan para malihis ang ating paningin, pag-iisip. Hindi po. Ang sabi nga keep our eyes on the package. Kung halimbawa, magtanong po ang isang sumasamba ngayon, sapat po ba ang tulong ng Diyos na ibibigay sa atin pagka tayo ay lumapit at nanalangin sa Kanya? Pakinggan po ninyo ang awit 145, talatang 16. Ito po ang mga huling talata na aking babasahin. Binibigyan sila ng sapat na sapat. Hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Mga kapatid, sapat mo ang tulong ng Diyos na ipagkakaloob sa atin? Opo. Ang totoo sa karanasan natin, labis pa nga eh. Kaya, kailangan yung maghanap buhay. Maghanap buhay kayo, mga kapatid. Walang masama doon. Sapagkat may tinatangkilik kayo eh. Kung pamilyado man kayo, di pamilya nyo.
Kung wala kang pamilya, eh di pa kailangan ng sarili mo. Magtrabaho ka. Kung kailangan yung mag-aral, tumuklas ng karunungan, gawin nyo. Hindi masama yan. Kung kailangan yung magsikap sapagkat meron kayong nais na marating sa inyong sabihin na nating career, marating ng inyong pamilya. Tama po yan eh. Wala pong masama dyan. Pero kasabay niya at higit dapat dyan, hindi nawawala yung isip at puso natin sa tunay nating buhay. Sapagkat kung sa buhay na lang na ito ang ating pag-asa, dumakila man sila, maging makapangyarihan ka man, namamalagi ang katotohanan. Ikaw ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Dumalangin tayo, muli tayong humingi ng tulong at awa ng Diyos. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng maraming sa iyo. Napakahalaga ng aming mga pagsamba. Sa mga pagkakataong ito, naririnig namin palagi ang iyong mga payo, paalaala at saway sa amin. Muli mong sinariwa sa aming Ama kung gaano kahalaga na kami mabuhay ng ayon sa iyong kalooban. Ano man ang aming masagupa, pamalagi kami masigla sa pagdadala ng aming sagutin. Higit sa lahat, napurihin ka at sambahin sapagkat alam namin pagka tinupad namin ito, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Ama. Nagsubukin mo kami. Hindi mo kami pinabayaan. Kitang-kita namin, O Diyos, nang manindigan kami sa panig mo at sa panig ng iyong katwiran. Lalo kang nahayag sa aming buhay. Sana, Ama, may pakilala ka namin sa aming buong sambahayan kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka kabuti. Makita sana nilang lahat, Ama, na ikaw ang may kakayahan na gumawa ng kabutihan sa bawat isa sa amin. O Diyos ng langit, pagpalain mo ang mga magulang na nakikinig sa amin ngayon. Gamitin mo silang mabisang kasangkapan. Maakay nila ang buo nilang sambahayan na mamalaging tapat sa iyo anuman ang pagsubok na pagdaanan. Pagpalain mo kasunod ang mga kabataan, ang mga anak ng mga lingkod mo. Aman Diyos, alam mo po kung ano ang kalagayan nila sa kasalukuyan. Lalo ka nilang kailangan. Ang iyong mga payo, ang iyong mga salita. Nawa po mamalagi silang sumusunod sa iyo upang sa tuwin ha, huwag silang mahiwalay sa iyo. Ama, pagpalain mong aming mga kapatid, saan man sila naroroon ngayon. Baka ang iba may karamdaman. Pagalingin mo po sila. Baka ang iba matindi ang pagsubok na pinagdaraanan. Ama, huwag kang papayag
may mawala ng pag-asa. Muli kang mahayag sa kanilang buhay upang ang iyong kapangyarihan ang patuloy na yumakap sa bawat isa sa amin. Ama, sumasampalataya kami. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas. Ang mga kapatid namin ay nilingap mo. Ipinagkalubang kanilang pangangailangan. Ama, ang iyong basbas, ang iyong pagpapalay iginawad na sa amin. Sa ngalan ni Jesus naming tagapagligtas.